blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Marami po kasing mga negosyante ngayon. Marami hong mga sumubok magnegosyo na akala nila pag nagbukas sila ng negosyo, kikita sila ng malaki, makakabili sila ng bahay after 1 year, mabibili nila yung mga pangarap nilang sasakyan, pangarap nilang travel abroad, pangarap nilang savings para sa pamilya nila. Akala nila makukuha nila after 1 year, 2 years sa pagninegosyo. No? Meron po yan tinatawag na momentum. Sa lahat po ng gagawin natin, meron pong momentum. So may law of momentum. Ibig sabihin, yung umpisa natin, hindi yan lagi ang pinakamabilis natin. Usually, yung umpisa natin, yan yung pinakamabagal natin. Kasi nandoon ka pa sa tinatawag natin na learning stage. So lahat po ng negosyo, dadaan po talaga doon sa tinatawag natin na learning stage. Ibig sabihin, kahit anong planong ginawa mo, kahit anong experience ang meron ka, kahit anong skill set or knowledge na meron ka, dadaan at dadaan ka pa rin doon sa tinatawag natin na birth pains o yung karaniwan na i-experience ng mga negosyanteng nag-uumpisa. So, ibig sabihin, pagka nagnegosyo pala ako, Sir Raymond, it will take time para makuha ko talaga yung full potential ng business ko. Yes, wala pong negosyo na kauumpisa pa lang, bongga na kagad, o click na kagad, or putok na kagad. Wala pong ganon. Hindi po nag-i-exist yung ganon. So, everything has a process. May proseso po yan. So, you really have to trust the process when you are an entrepreneur. Bakit? Kasi kapag mag-uumpisa ka ng negosyo ngayon, especially ngayon, time of pandemic, expect na hindi lahat magiging favorable sa'yo. Ibig sabihin, pagdating sa operational side, sigurado at sigurado may magiging flaws dyan. May mga mau-overlook ka dyan kahit pinag-aralan mo, kahit nag-research ka pa ng sobrang tindi, may mga mau-overlook ka pa rin dyan sa pagdating sa operational side ng negosyo nyo. Pagdating sa productional side ng negosyo ninyo, 100% may mau-overlook ka dyan at hindi mo makikita bago mo yan inuumpisahan. At pagka inumpisahan mo na yung negosyo, doon pa lang magsusulputan yung mga problema na yan. And of course, pagdating sa marketing side, marami rin po magiging problema yan. So, do not be afraid of trial and error. Huwag po kayong matatakot sa trial and error kasi part ng negosyo yan. Kailangan nating daanan yung trial and error stage. Sir, pinag-aralan ko. Nag-research ako bago ko buksan to. Talagang pinagplanuhan naming maigi bago namin i-start. May lalabas pa rin dyan. So, dun sa opening ninyo is your first trial. Yan. First stage ng negosyo ninyo. Bakit mo kailangan i-mindset yung sarili mo na pag nagbukas ka ng negosyo, that is actually your first trial. Ibig sabihin, kaya po siya tinatawag na first trial, kailangan mo i-consider being an entrepreneur, may experience kang challenges. Definitely may experience kang challenges. So first trial, first month, second month, third month, nasa trial stage, first trial stage of our business na kami. Tapos maglalabasan dyan yung mga maliliit na problema, yung mga hindi mo nakita. Halimbawa, mga empleyado hindi nakakapaglinis ng ganitong oras, ito yung nagiging problema pagdating sa productional side, ay nasisira. Yung ganitong produkto pala, hindi pala siya fast moving, yung ganito palang sistema pala, hindi pala siya applicable sa panahon na natin ngayon. So magsusulputan po yan on your first trial of business. Diba? So first stage. So that is 1 to 3 months yung first trial po natin. Now, on the second stage of trial of business, dapat in first quarter po ng negosyo po ninyo, kailangan yung mga maliliit na problema, hindi na siya nag-a-arise pagdating sa second quarter ng negosyo nyo po. Hindi siya nag-a-arise. Halimbawa, yung mga simpleng, ito pala hindi ito mabili, nagre-restock pa tayo ng produkto, dapat alam mo na yung kagad, di ba? On the second stage of your business. That is your 4th month up to the 6th month, no? So 1 to 3 months, your first trial, your 4th to 6 months of operation of your business, that is your second trial. Dapat po may phasing kayo niyan. Dapat sa ika-third month, dapat meron po kayong tinatawag niya na assessment. No, i-assess ninyo. Okay? Ano ba yung mga ginawa nating tama? Ano yung ginawa nating mali? Ano yung ginawa natin? 'Di ba? Second quarter of your business, 4th to 6th month. Ito na yung mga na-adjust natin, ito na yung mga naitama natin. Ito yung mga lumabas na panibagong challenges. All right? On your third quarter of your operation, which is your third trial sa negosyo po natin, ano pa yung mga lumabas after the 4th trial? Anong ibig kong sabihin? Yung first year mo sa negosyo is very critical. Yung unang taon ng negosyo mo, critical yan. So dapat sa unang taon, alam mo na kung saan nagkakaproblema yung negosyo mo at naiayos mo na. Sa unang taon, alam mo na kung saan ka mahina pagdating sa marketing at naiayos mo na.
Sa unang taon, dapat alam mo na ano yung fast-moving na product, ano yung hindi, at naiayos mo na. Dapat in your first year, nandun ka sa tinatawag na learning stage. No? Yung 4 quarters of 1 year mo, dapat natuto ka na master mo yung process ng negosyo niyo. Ano ba natin maaalis yung mga negative na situation? Paano natin mababawasan sa buhay natin? Yung mga negative na circumstances, actually, ganito po yan, no? Ang masakit ho na katotohanan sa buhay is hindi ho mawawala yung negative sa buhay po natin. This is the hard fact. Kung nabubuhay ka, hindi po siya mawawala. Never pong mawawala ang negative. Hindi tayo mabubuhay ng walang negative sa buhay natin. Negative situation, negative circumstances, hindi mawawala ang problema sa buhay. Hindi mawawala ang challenges sa buhay. Hindi mawawala ang pagsubok sa buhay. So never po, hindi mawawala yan. At hindi mo rin maiiwasan yan. That's the truth about life. Darating at darating sila, magpapakita sila sa'yo, mararamdaman mo sila, mangyayari sila sa'yo. Challenges sa buhay, nako, hindi mawawala yan. You can actually eliminate them, but hindi sila po pwedeng mawala sa buhay. Kasama po talaga yan. So the best way to actually change our life is kailangan po natin ng kakaibang perspective sa buhay natin. Ano ba yung perspective? Yung tinatawag po natin na pananaw. I will try my best. Tutulungan ko po kayo para tuwing may darating sa atin na mga pagsubok, negative circumstances, negative people, ida-down ka, i-reject ka, i-discourage ka. Tuwing may darating sa'yo na mga problema, pagsubok sa buhay, ano ba yung maitutulong nitong tinatawag natin na perspective sa buhay? Ganito lang po yan. Ang mindset nyo po lagi is number 1, expect problems will come to your way. Expectin mo na maraming problemang darating sa buhay mo. Expectin mo na maraming pagsubok, maraming challenges, maraming negative na tao. You have to become aware that darating sila sa buhay mo. Pagka na-surpresa ka kasi, defenseless ka eh. Ibig sabihin, pag dumating yung problema sa'yo, caught off guard ka, wala kang chance para lumaban kasi na-surpresa ka eh. Pero kung aware ka, normal lang yan. Normal na mangyayari to, normal na may ganitong pagkakataon. Pag yun na yung mindset mo, doon pumapasok yung tinatawag po natin na critical thinking. Nakakapag-analyze ka ng maayos, not based on your emotions. Bakit? The reason why maraming tao ang kinakapitan ng negativity, it's because nagiging emotional ang maraming tao pag nagkakaproblema. Bakit? Hindi nila napagandaan. Hindi kasama sa mindset nila na normal na magkakaproblema ka, normal na magkaka-challenges ka, normal na maraming tao magda-down sa'yo, normal na maraming tao magta-turn down sa'yo. Hindi nila in-expect yun eh. Ang akala nila, yung na-visualize nila, ito yung mangyayari, maganda lahat, maganda. Hindi. Dapat aware ka na. Definitely, it will happen. Hindi laging tag-araw, may tag-ulan din. Tandaan nyo po yan. At hindi laging tag-ulan, may tag-araw din. Vice versa. Anong ibig kong sabihin? Kapag ka-aware ka, alam mo na may darating na problema eventually sa negosyo mo, sa relasyon ninyong mag-asawa, sa mga anak mo, hindi ka na magiging emotional. Gagana yung tinatawag natin na logic, yung critical thinking, para makapag-desisyon ka ng tama sa buhay mo. So, ibig sabihin, kapag may nagkamali, okay lang yan. Kapag nadapa ka, ang lagi mong isipin, okay lang yan. Kasi bakit? Expected mo na pwede kang madapa. Hindi ka perfecto. So, expect mo na pwede kang mag-fail. Pwede bumagsak yung negosyo mo. Expect mo na yan. But do not focus on that. Importante lang, aware ka na pwedeng mangyari at mangyayari yan sa buhay mo. Para lang handa ka. Anytime na dumating na siya, mangyari na siya, alam mo na, oy, naalala ko yung sinasabi sa akin ni Sir Raymond. May darating nga palang pagsubok. May taong magne-negative sa akin. May taong magta-turn down sa akin. Naalala ko yung sinasabi sa akin ni Boss RDR. Ito pala yung mangyayari. Pagka-aware ka na, ito yung dapat kong gawin. Not based on my emotion, but ito talaga yung solusyon sa ganitong klase ng problema. So, kailangan natin na maging gising tayo sa buhay. Hindi yung lagi tayo nananaginip ng gising. Dapat gising tayo sa buhay. Ang ibig sabihin ng gising po tayo sa buhay is that normal na mawawalan ka ng business partner in the future, normal na malulugi ka, normal na magkakaganito ka. Pero ito yung solusyon, no? Ito lang yung gagawin ko. Nakaset up na sa isip mo yan. Kailangan gising ka. Expect mo na. That's the number 1 step na kailangan mong gawin. Kailangan aware. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakanda kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series ng mga videos na kinakrap po namin na siya naman po naming ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So, ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.